Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Itong Toyota Hilux na to, 8,000 lang ang tinakbo. Ayan o, hindi ko papakita yung plate number. Pero ang usok na, no? Mausok. Ngayon, ang gusto ni Sir, ayusin ko yung injectors, pero sabi ko, wag muna yun eh. Meron kasing isang pinagdududahan ko dito. Yung langis na ikinarga niya, hindi talaga maganda yun, pero hindi ko sasabihin yung brand. Ngayon, i-check natin, hindi pa na-drain yung langis, papaandarin natin, tingnan natin kung talagang mausok. Sige nga, start mo nga, Nel, start mo nga ito. Tingnan ko kung mausok yung makina nito. Sige nga, i-revolution mo nga. Sige pa. Sige. Sige. Ang findings ko rito, marumi ang tambucho kasi nga yung langis na ginamit niya hindi maganda, naiipon ngayon yung carbon doon sa tambucho. So ang gagawin natin, babaran mo muna ng tubig yung tambucho, babaran mo tapos mag-change oil tayo. Pero bago mo i-change oil, lagyan mo muna yan nung ating engine flush. No, patayin mo muna, i-flush natin. Yung 1 month mo na yon, ilang kilometro na tinakbo? 1 month pa lang daw yung langis ito kasi-change oil. 500 kilometers lang. Tignan nyo mga kapatid, bagong-bago tong unit ha. Ang tinakbo nito 8,000 kilometers lang. Pero tignan nyo langis oh. Oh. Kita nyo po ha, ganyan siya kaitim ha. So every time na ginagamit mo yung sasakyan mo, ito magpapaitim sa tambucho mo eh. Ngayon yung Chevrolet na yon na ang may-ari ay napakagwapo, iligay mo sa likod. Pakita mo yun. Ayan oh. Okay, titignan natin yung langis niyan. Yun, ilang taon na yung unit mo, sir? 2013. Yung sa'yo, sir? 23. Oh, ang layo nun, napakalayo, 10 years. Pero yun, hindi umiitiman langis nun. Kung umitiman, yung matagal na gamit talaga. Tingnan nyo naman langis nyo. Oh. Sa mga diesel engine na may turbo, talagang yan ay naglalabas yan ng langis. Meron talaga, kaya nga every 4,000 kilometers may nauubos kan langis eh. Kaya nagta-top up kayo. Yung langis na to, maitim na to, pag lumabas yan doon, papunta sa tambucho, ito ngayon magpapaitim nung tambucho mo. May iipon doon sa muffler, kaya pag bumubuga ka, napansin ko eh. Yung buga mo, wala naman, tapos pag inilakas, biglang may gumaganon. Ibig sabihin, naka-stack lang yung usok doon, yung dumi doon. Iba kasi yung talagang galing sa injectors yung problema mo, pag apak mo, dire-diretso yun. Yung sa'yo hindi, nabubulunan tapos biglang may lalabas eh. Ngayon, kung hindi pa rin makukuha doon, EGR na lang yung last natin. Pero ayokong pakialaman yung injectors mo. Napakamahal ng injectors ito. Saka pagtatawanan tayo ng ibang mekaniko, biro mo, 8,000 lang tinakbo, injectors yung ginalaw. Diba? Baka tayo mapahiya. So ngayon, mag-change oil muna tayo, alisin muna natin yung langis mo na walang American Petroleum Institute na donut doon sa kanyang botelya. Wala siyang API. Wala siyang SAE. Oh, ibig sabihin hindi nakapasa, hindi nakarating sa mga Amerikano to. American Petroleum Institute. Bigyan mo na nito, Lubrigold, engine flashing. 6 minutes paandarin mo ha. Ha? Ubusin mo. Oh. Huwag mo lang patutuluin para hindi maglawa. Madumi kasi pag naglalawa eh. Oh, pasmado ba kamay mo? 6 minutes, paganahin mo, wala akong relos eh, naiiwanan ko eh. Sige, start po muna. Tapos 6 minutes, pupuntahan ko lang yung isang makina doon. Na ito, yung makina nitong Strada. Maalala ko mga kapatid, yung may-ari nito, kausap ko kahapon, nung nabili do to nung unang may-ari, mga ilang araw pa lang o ilang linggo, binalik na sa kasa kasi natuyuan daw ng langis. Yun yung sinasabi natin. Ang sasakyan kapag brand new, dapat i-break in nyo yan. Doon sa isang episode ng vlog ko, na sinabi ko dapat mag-break in, marami pong kumokontra doon. Dahil ang mga bagong sasakyan daw ngayon ay na-break in na. Sino namang manufacturer ang i-break in ng sasakyan para sa'yo? Mag-aaksaya sila ng gasolina, tatakbo yung odometer, mapupudpud ang gulong, di ba? Kukuha sila ng driver para i-break in yung sasakyan mo. Hindi pwede yun kasi dapat yan, pag ibinenta sa inyo, talagang wala pa, hindi pa gumulong yan. Ngayon, kung yung ibinenta sa inyo, napaandar nila ng 1 linggo,
hindi na rin po okay yun. Kasi yung ganun na matagal na nakaminor, yan, hindi po maganda, hindi healthy yan sa makina. Kaya hindi po yun gagawin ng mga car manufacturers. So, itong makina na to, sabi nung may-ari, ilang linggo pa lang, yung unang nakabili, natuyuan daw to ng langis at ibinalik doon sa kasa. O, edi syempre may problema na. Hindi man lang iyan na break-in siguro, ginamit na kagad kung saan-saan, yung mga kasukasuan, maganit pa, tapos binanat na sa biyahe, baka pumunta pa ng matataas na lugar, o yan, bigay kagad ang inyong sasakyan, bigay kagad ang makina. Yung mga nakaraan, 100,000 ng Toyota, no, yung mga Tundra, di ba? Yun ay ni-recall, pinalitan ng makina, dahil nga yung kanilang engine, yung engine block, ay may mga naiwan na mga metal shavings. O ang sabi ng Toyota, ilan lamang daw yun. Pero ang matindi ron, daan-daan libong mga units ang kanilang ni-recall at pinalitan nila ng makina. Okay, tingnan natin to. Ang problema nito, kung napanood yung vlog ko kahapon, talagang pumping oil to. Kahit lagyan ko ng ating may wagan langis dito, hindi po siya kinaya. Ngayon, eto na ang resulta. Ang mga piston po nito, dumikit na dito sa cylinder wall. Oh. Dito naman sa kabila, ito hindi masyado. Pero meron din. Oh. Dito malakas. Tapos ikot mo, RJ. Oh, pakita mo si RJ habang iniikot. Oh. Meron ka bang gustong batiin mga kamag-anak mo sa probinsya? Yung mag-ina ko lang. Yung mag-ina daw ni RJ. Oh, ayan, nasa Bicol. Mas malaki to. Oh, malala ito. Oh. Dikit natin to. Oh, lala ito. Ito naman isa. Oh, halos lahat. Halos lahat sabay-sabay na nagkaroon ng wear and tear. Kasi nga po, malamang ito, kabibili pa lang, hindi na binrake in. Nanineglect daw po yung change oil yata nito kasi hindi nga po ginagamit. Kitang-kita, gas-gas na po yung cylinder wall nito. Ayan. Dito na lang. Ayan. Punasan ko So, ayan po yung cylinder wall, oh. Gas-gas na, oh. Kita ba yun, Glenn? Diba. Ayan, oh. Oh. Dito naman sa kabila, nasa natin. Ayun. O, ayan, o. Kita nyo, ha? Okay, ganito, mga kapatid. Yung piston ring, no? Pati yung yung oil ring, yun yung nakasaya dapat dito sa wall. Lapit mo. Yan. Dapat yun ang nakasayad dito sa wall. Pero ang nangyari dito, ang nakasayad na mismo, ay itong piston. Yan, o. O. Dito, tignan nyo rito. Ayan, sayad na halos yung piston. Kasi yung mga piston ring nito, yung pinaka-seal, yun ang nagsisil nung compression eh. Tulad niyan, halimbawa, bumaba na dyan yung piston. Tapos nandito yung cylinder head. Pag akyat ngayon, nung piston na yan, yung nahigop na hangin, i-compress yan ng piston. Habang siya umaakyat, kinukompress niya yon. Sa law of thermodynamics, habang kinukompress mo yung air, umiinit yan. Sobrang init yun. So, pag akyat niya, nagbubuga ngayon ng diesel, at yan ay magko-combust, yan ay sasabog. Ngayon, bababa siya, yung susunod na akyat niya naman, bubukas yung exhaust valve at yung product of combustion, ilalabas niya ngayon sa tambucho. Ito mga kapatid, halimbawa, ito yung piston, ano? Ayan, bababa siya. Pag akyat niya ngayon, magkakaroon ng compression, sasabog, bababa na naman. Ito kasi umiikot-ikot ng ganyan yan, yung sigudyal eh. No? Yung ating crankshaft, umiikot yan. Yung apat na piston, yun ang trabaho niya, paikutin ngayon, itong camshaft. Ito. Okay, dapat napaka-importante itong piston ring. Ayan o, tignan niyo yung piston ring, no? Ito ngayon ang magsisil. No? Ito matigas to kung tutuusin. Hindi mo to kayang basta itinutulak katulad nung ginagawa ko kanina. Hindi mo yan basta-basta maitutulak kapag ito ay lapat na rito, dito sa ating cylinder wall. So ngayon, ito, na-damage na rin yung bore, na-damage na yung cylinder wall, dahil na-damage na rin yung piston ring. Nakina, oh. Ito, ganun din. Mas malaki pala ito isang to, eh, oh. Okay. Yung kanyang piston ring ay talagang worn out na. Kasi
Dapat hindi mo yan maitutulak basta-basta ng ganun. Matigas tong piston ring, eh, oh. Lapat na lapat ito dapat doon sa kanyang bore, doon sa kanyang cylinder wall. So, yun ang nangyari dito sa makina ng Strada na to. Nasira na yung piston ring at yung kanyang cylinder wall, nagasgas na rin nitong piston kasi lumalapat na tong piston eh. Dito sa cylinder wall, dapat hindi ito nakalapat eh. Dapat ito lang mga piston ring, dalawa yan, at saka yung oil ring. Kapag ka may compression, yung hangin lumalabas sa ilalim, pupunta doon sa crankcase, maiipon yung maraming pressure doon at itutulak ngayon yung langis doon sa daanan ng dipstick, doon sa sukatan. So yun yung nakita nyong video ko kahapon. Ang ending nito, overhaul talaga, kaya ito, binabana namin ngayon. Papalitan to ng piston ring, papalitan ng piston dahil yung piston nga nito ay sumayad na dito sa wall. So doon sa may-ari nito, sabi ko sa inyo, kung hindi madadama yung piston, di tayo magpapalit. Pero ito, magpapalit na tayo ng piston kasi ito po ay nagasgas na sa mga gilid. Yung piston na to, yung apat na yan, may gasgas na. Dahil nga po, sumayad na siya doon sa bore, doon sa cylinder wall. Kaya iyan po ay papalitan natin. Ingatan nyo ang inyong mga sasakyan. Lagi kayong gumamit ng magandang langis. Huwag nyo pong panghinayangan yan. Maliit na pera lang. Yung difference niya doon sa langis na mumurahin at doon sa langis na mamahalin. Ito po ay fully synthetic din. Elite na Repsol, multi-valve po ito. Ito ay pwedeng-pwede sa mga ganitong klaseng makina. Pwede rin doon sa mga nag-grab, mga kotse kasi talagang ang biyahe nila halos walang pahinga. So itong marirecommend natin doon sa mga ginagamit na commercial, yung kanilang mga sasakyan. Ito pong Repsol Elite 10W40 fully synthetic. At yun ang mga ating pinakasikat dito sa Autorans, itong Repsol Leader Motor Oil 5W30 fully synthetic made in Spain. Lahat po ito ay galing diyan sa Espanya. At ito po ay dumaan sa API. Ayan, API at ang SAE. So ito na yung langis na tinanggal dito sa Toyota. 10,000 kilometers lang ang tinakbo. Tignan nyo naman yung langis. Ha? 10,000 pa lang tinakbo. Hindi, 8 lang. 8 lang pala to. Ano? 8. Tignan nyo naman yung langis niya, oh. Oh. Tapos nagre-reklamo yung may-ari nito, ang itim daw ng usok niya. O sabi ko, wag mo muna nating isipin yung injectors mo. Kasi mukhang nasa langis eh. O, tingnan mo naman yan, oh. Oh. Sa inyo po, sir, yung mga may bagong sasakyan dyan, yung mga nakabili. Tinakbo 8,000 kilometers. Tignan nyo kung ganito ang inyong langis. At tingnan nyo rin yung langis na ginamit nyo. Kung magandang brand ang langis na ginamit nyo, hindi magkakaganito. Taon pa nga abutin yan eh. No, bago umitim talaga. So ito, ang tinakbo, nung mag-change oil siya, 500 kilometers lang. Tingnan nyo naman, oh. Ito yung langis ni sir. I-change oil nyo ngayon ng Repsol natin, yung Elite. Tapos uulitin natin kanina, i-revolution natin, titignan natin kung madumi pa. Tapos na ang change oil. May babad ditong tubig. Teka. Lumabas na yun. Okay lang, sige, tuloy mo na. Linisin na lang natin to. Sige, sige, kasi magagalit yung kapitbahay. Grabe. Yung may-ari, tawagin mo nga. Yung langis mo, hindi maganda. Sige nga, revolution mo nga. Oh. Grabe, oh. Linisin natin to ha, magagalit yung ano, linisin nyo to. Oh. Sige. Oh, pita mo na. Oh, patayin mo muna, lagyan mo ulit ng tubig, tapos linisin nyo to ha. Linisin nyo to, naku, magagalit. Dapat kasi nilagyan natin ng sako yan eh. Oh. Masyado kayong excited. Dapat nilalagyan ng sako yan. Sige, sige. Kasi walang sako eh. Eh baka mamaya mabasa ko eh. Oh. Oh. Okay. Okay na yan.
Sa totoo lang, wala na usok. Saka yung langis mo, maganda na eh. Oh. Ilang RPM yun? 4,000. 4.5. Pero meron pang tira yan, ano, sa singit-singit, no? Naku, ayan, yung Lancer galing ng ano, galing ng Manila. Kaya po pala, kaya po. Kuya, may bababa, oh. Meron akong delivery. Ayan, yung Lancer. Pero pinadalan po ako ni Ma'am Sally ng Motor Trust na Power Mac. Ano kaya laman ito? Cellphone o kaya iPad? Tingnan natin, saka payong. Pag po gusto nyong magpadala ng sasakyan dito sa Autorans, kontakin nyo lang po ang Motor Trust. Ayan po yung telepono ni Ma'am Sally. Kabisado na po nila kung saan dadalhin ng mga sasakyan nyo kapag itinawag nyo sa kanila. Humingi po kayo ng discount sa kanila dahil ako po ay hindi humihingi ng komisyon. O, mabait po si Ma'am Sally, makipag-usap po kayo. Magandang langis, maganda ang takbo ng iyong makina, ang andar ng iyong makina at tatagal po talaga ang inyong sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat po at narito po ang ilang mga subscribers ko na talagang dinalaw po ako dito sa Antipolo. Nagpicture-picture po kami. Ayan, tingnan nyo po sila. Masayang-masaya po sila habang narito po dito sa Autorans sa Antipolo. DJ Karen. Mga kapatid, magandang hapon po at maraming salamat sa inyong lahat.